Ito yung hinihiling ng Editorial TV na nagtanong sa akin kung may nalalaman ako sa carpenter agreement. At ang tanong niya, kung malulusaw yung 1987 Constitution pag nalanta dito. Ang sabi ko, maaari. Pero may isang bagay, yung parang may kinalaman ito doon sa buwan na sumasalo doon sa bituin eh. Kasi kahapon ginagawa ko ito eh. At ito nakabatay talaga sa religion. Kaya yung na yan, yung carpenter agreement ay isang kasunduan nila nung sultanate ng Borneo na si Kiram at saka si Carpenter. Kaya tinawag nilang Carpenter Agreement. Ngayon, kung titignan natin ang pinagmulaan ng ng Carpenter Agreement ay yung humihiling ang mga Muslim na huwag pakikialaman ang kanilang religion. Kasi yung mga dito, yung mga religion ng Amerika, yan, pinupundahan ng gobyerno ng Amerika yan eh, para sabihin sila'y matino. Pero hindi lang ninyo alam, pag sinabi ng mga ng Amerikano na I love my little brown brothers, abay, mag-ingat na kayo dahil sisip-sipin na nila ang dugo ng bayan nyo. Kaya yung mga Sabadista na yan, yung mga Mormons na yan, lalo na yung mga Mormons, ang karamihan dyan ay mga mga hindi nakagraduate yan sa patakaran ng CIA. Kaya pumapasok sila bilang Peace Corps. Pero yan, may koneksyon pa rin sa CIA yung mga Mormons na yan. Ngayon, kung tignan ninyo yung kaya sinabi ko parang may kinalaman doon sa doon sa pinakitang pangitain kagabi na yung buwan ay parang sinasalo yung bituin. Unawain ninyo, dahil kung yung pinaka-trademark ng mga ng Muslim, yung katulad yan doon sa mga kanilang simbahan, hindi ba letter C, pagkatapos sa ibabaw bituin. Ngayon, ang kahulugan yan, yung yung pagsalo niya ng bituin ay nangangahulugang mabubuksan na ang katotohanan tungkol dyan sa mga religion. Kaya kung letter C, ano ba ang ng letter C? Doon sa aklat ng makikita mo yan, yung simbolo niyan ay yung parang kalahati ng buwan. Kung kalahati ng buwan, nangangahulugan walang sapat na liwanag upang maunawaan mo ang mga bagay. Ngayon, dahil sa inikot mo pakaliwa, nangangahulugan dati bukas yan. Kung nakasalo yan, yung bituin parang sinasalo niya yung buwan, yung half moon parang sinasalo niya yung buwan ay bituin, nangangahulugan mabubuksan na. Kaya ito ang
carpenter agreement na yan ay ibabatay natin kailangan sa Biblia. Dahil ito, nakakuha nito sa religion eh. Hindi naman sa mga political na bagay eh. Yung treaty na yon na ginawa ni Kiram, yung Sultanate ng Borneo at saka si Kuan. Tsaka si Carpenter. Kaya, gaya na nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng mga tao, anong bagay na hinanda ng Diyos sa kanila, na nagsisiibig sa Kanya. Ngunit, ang mga ito ipapahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ngunit, ang katanungan ay, kung kanino niya ipapahayag. Kaya kung ito ay nakakuha nito sa 1 Corinto 2:9 hanggang 10, pero yung kung sino yung ikukuha niya magpapahayag, ganito ang sabi, tunay na ang Panginoon ay walang gagawin, kundi kanyang iahayag ang kanyang lihim sa kanyang lingkod. Pagka ang yun ay umungal, sino hindi matatakot? Pagka ang Panginoon Diyos nagsalita, sinong hindi manghuhula? Kaya yung salita ng Panginoon ay nakabatay sa mga hula. Yung salita ng Diyos nakabatay sa Biblia. At ito nga yung kautusan. Kaya yung na yan, yung pagpapahayag ng Panginoon sa kanyang mga lihim ay makikita sa Amos 3:7-8. Ngayon, kung carpenter siya, nangangahulugan na pwede siyang gumawa ng bahay. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Magsiahon kayo, magdala kayo ng kahoy, magtayo kayo ng bahay, aking kalugdan, aking luluwalhatiin. Sino ba ang Panginoon ng mga hukbo? Wala naman nakakakilala sa Kanya. Hindi nga nila pinapangaral yan eh. Yung Panginoon ng mga hukbo eh. Oh. Si Jesus, hindi siya pwedeng sabihin Panginoon ng mga hukbo. Dahil nung siya hinuli ng mga walang hukbo lumapit sa para iligtas siya. Inamin niya yan, na wala siyang hukbo. Sinabi niya kay Pilato, dahil kung may hukbo siya, walang gagawin yun, kundi siya ililigtas upang hindi may pako sa krus. Kaya ang nangyari, dahil hindi natin kinikilala ang Panginoon ng mga hukbo, kasi yan ang lumalabas yan ang pangalawang ama. Ama ng Diyos Ama. Oh. Yung unang ama, yan ang nuno. Yung pangalawang ama, yan ang anak ng nuno. Pero yung Diyos Ama, yan ang sinasabing apo. Apo ng nuno, anak ng Infinito Diyos. Kasi itong Panginoon ng mga hukbo, ito ang Infinito Diyos eh. Wala naman kayong kaalam-alam dyan. Yan ang sinasabi ko. Pangaral kayo ng pangaral, hindi ninyo alam kung sino mga sinasamba nyo. Ang totoo niyan, lahat ng sinasamba ng mga tao dito, dahil sa inyong mga religion, ay mga anghel lang yan. Hindi yan ang naglalang. Kaya yan ang pinagkukan ko pa eh. Pinapahayag ko. Kaya maraming galit sa akin ng religion pag sinabi ko yun eh. At dahil dyan, dahil sa hindi natin kilala yan, Panginoon mga hukbo,
Ganito ang kanyang sinabi, pinipigil ng langit ang hamog. Kaya dahil sa inyo, dahil nga sa mga religion na yan, dahil yung pagsamba-samba ninyo kung sino-sino na lang at ipinagkakait ng lupa ang kanyang bunga. At ako'y magpapasapit ng pagkatuyo ng lupa. O hindi ba yan kinakatakutan mo na, Bongbong? Kaya nga sabi ko may layunin yan kung bakit ang tubig lumalalim. Hindi ninyo makakuan yan. At sa mga bundok, di ba nangyayari na ngayon? O nagkakaroon na ng tagtuyot. Kaya nga sabi nung ko, mag-i-import daw ng tubig doon sa China. Yung China, i-importan mo ng tubig. Nako, meron tayong kukunan na tubig na balon. Yan sinasabi ko. Hindi ninyo alam yan. Ngayon, sino ang Panginoon ng mga hukbo? Hindi pa kasi pwedeng isabihin sa inyo ang pangalan niya. Baka gamitin na ng mga religion yan O, pagkaperahan nila. O, yung mga ikapu dyan, yung mga handog. O, kaya hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ang pangalan ng Infinito Diyos, yung Panginoon ng mga hukbo. Siya ang hari ng kalwalhatian. At walang makakaakyat doon sa kanyang bundok na maruming bagay. Pag ikaw marumi ka, hindi ka makakaakyat doon. Kailangan dumaan ka muna sa bautismo. Anong bautismo yon? O, wala din nakakaalam. Kaya nga sabi ni Jesus may isa pang bautismo na dapat ibautismo sa akin. At kung ya'y naglalagablab na, wala na akong magagawa. Kaya yan, yung bautismo na yan, hindi niya naranasan yan. Ang naranasan niya, yung bautismo ni Juan Bautista. Ilulublob mo sa tubig. Pagkahon, tatanungin ka ng pastor, ano nakita mo? Wala. Ilulublob ka uli. Pagtaas yung ganun, ano nakita mo? Wala. Ilulublob ka hanggat hindi mo sasabihin, nakita ko si Jesus. Yan, maniniwala na sa iyo yan. Ganyan ang gawain. Pero yan, nagbabalik ka uli sa nakakasiguro ka na ba? Parang lininis lang yung pagkatao mo. Pero imposible na hindi ka na magkasala magkakasala ka uli. Ngayon, kung carpenter yan, di ang hawak niya, ang kanya kamay, di ba? Siyempre pag naggawa ka, kamay ang kwan mo, gamit mo. Kaya ikukuha natin, ibabatay natin itong carpenter agreement sa kamay. Kasi ang mga Hudyo, humihingi ng tanda yan Kaya nga para paniwalaan, to see is to believe. Yung nga ganyan ang nangyayari sa ating mundo ngayon. To see is to believe. Ngayon, yung mga Grego, ang hinahanap nila karunungan Kaya nga, nagkaroon tayo ng mga rebulto. Pero hindi yun dapat sambahin. Kasi ang unang nagkaroon ng mga rebulto dyan, yung mga Grego. Pero sila, hindi nila sinasamba yung nila. Parang inilararawan lang nila kung ano ang kanyang Kaya nandoon sa mga rebulto na yan, nandoon nakapaloob ang mensahe, hindi mo dapat sambahin yan. Iba ginagawa, sinasamba ninyo. Hindi mali yan. Kaya, napaka-kwanyan. Kaya pinayagan yan. Gawa ng kamay yan maski na sipasipain mo yan Aangal ba yan? Magsasalta ba yan? Hindi. Kasi, yung iba kasi, ang kwan niyan, ang
ang milagro, nangyayari yan lamang laging kasama si Satanas dyan. Sasabihin, uy, milagro, ganun. Para ikaw, lalo tumindi ang paniniwala mo dyan. Kaya ang kaligtasan, wala sa mga ibang relihiyon, kasi yung mga ibang relihiyon na yan, hintel ang tawag dyan. Kaya yan, ang tingin nila, tsaka ko na lang ipapaliwanag yun. Pero yan, wala sa mga relihiyon na yan ang kaligtasan. Pero kung maunawaan ng Katoliko yung mga mensahe, kaya pinayagan ng mga kwan na yan, ang mga revolto na yan, upang tignan mo mensahe, mapag-aralan mo. At pag pinag-aralan mo yan, malalaman mo kung ano ang katotohanan. Kaya, kung kamayang kwan yan, pupunta na tayo doon sa aklat ni Daniel. Dahil nagsalita ng Panginoon ibabatay ngayon sa hula. Yung hinihinging tanda ng mga Hudyo ay gaano kalalaking sulat ang isinulat sa aking sariling kamay. Kaya makikita mo sa aklat ng Galatia 6:11. At walang ibang malalaking sulat na sinulat sa kanyang sariling kamay, kundi yung makikita mo sa aklat ni Daniel. Kaya ganito ang nangyari niyan. Nang dinala ang mga gintong sisidlan na kinuha sa templo ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Sina Haring Belsasar at ang kanyang mga piling tao ay nagiinuman ng alak at nagsisipuri sa mga Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, bato. Hindi si Bato de la Rosa. At sa oras din yun, may lumabas na putol na kamay. At yung ikinuha niya, ginuhit niya yung daliri niya sa palitada ng simento. At nakita ito ng hari yung bahagi ng kamay na yun. Na ang mga sulat na nalagda doon ay mene, tekel, apharsin. Kaya ito ang hinahanap ng Grego na karunungan. Ano ba ang kahulugan nun? Sino makakapagpaaninaw nun? Kaya itong kung na ito, makikita mo doon sa Daniel 5:3-5. Subalit, nung ibigay ni Daniel, kasi si Daniel ang nakakapagpaaninaw noon kaya kinikilala siya sa kaharian ng Babylonia noon Kaya yung mga kwan na yan, kaya yung Biblia kung minsan, isipin na lang ninyo ito, ang pangalang Mateo, Lucas, Marcos, at Juan, pangalan bang Hebreo yan? Pangalan bang Kwan? Pangalan Hudyo? Hindi. Walang pangalan na ganyan. Kaya yan pang sinasabi ko. Hindi ninyo Kwan. At yan din ninyo makikita doon sa aklat ni Daniel kung ano mga pangalan nila. Pero kailangan aninawin nyo. Kung hindi ninyo kayang aninawin, hindi nyo makikilala kung sino si Daniel doon. Kung sino si Mateo doon. Kung sino si Lucas, kung sino si Marcos, ay yung dalawang katao yan. Kaya dyan mag-uumpisa yung ikatluntipan. Napakasalimuot niyan. Matalinghaga yan. Kaya yung
kung na agreement na yan, yung carpenter agreement na yan, napakalawak ang talinghagang kinukuan yan. Nasasaklawan yan. Anong ibinigay ni Daniel ang kahulugan ay ganito, many. Binilang ng Diyos ang iyong kaharian at winakasan. Dalawang many yun, Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan. Ikaw ay nasumpong ang kulang. Bakit ka masusumpong ang kulang? Kasi ikaw nakabatay sa kautusan. Oh. Yung binigay ni Kunyan, yung binigay ng Diyos ni Marcos ay ng Diyos ni Kunyan, Meses. Yung apat sa kanan, yung sa kanan apat, yung sa kaliwa anim. Di nangangulugan na kaganon. Kaya diyan, kasama din yan sa kautusan sa pagbubukas ng mga kayamanan. Kaya hindi nyo, kaya nga ang daming yabang na kung sila daw ang claimant, hindi naman Sabi nila, mga dokumento, wala akong dokumento na binigay lang sa akin. Pero pinag-aralan ko. Oh. Kasi doon sa binigay ng Swiss Embassy, hindi ko naman pag-aari yun Binigay nga ng Swiss Embassy dito sa Maynila. Yung herb dokumente, Pilipinin. Oh. Na ibinigay nung February 14, 2003. At yung herb dokumente, ang kahulugan niyan, inheritance. Para sa tagapagmana dito sa Pilipinas. Kasi salitang German yan Oh. Pero doon, may mga nakakwando, may mga sekreto doon. Kaya binigay sa akin yan para pag-aralan ko. Kaya yung pinag-aralan ko. Pero yung anong dokumento yung hindi naman nakalagay doon kung sino yung doon. Kung sino yung master account holder. Numero lang ang nakalagay. Kaya yan, ang numero, ang palatandaan na numero na siya yun ay 7257. Yung 25, hindi naman nangangulugan 25, pinanganak ka ng Disyembre para Pasko. Hindi ganun. Sabi ko nga may mga sikreto dyan. Kaya itong mga ang yayabang na sila daw ang nakakalam, na ewan ko. Di na ako yun nakutsa sa sarili nyo. Kaya nga sabi ko, kung ang naikon lang sa akin, yung na yan. Pero yung mga na yan, relevant code ng dokumento, hindi dokumento yung kundi lang yan. Hindi naman sa akin yung dokumento na yan Malabo sa akin yan. Nag-issue lang sila para malaman yung UBS. Kanino in-issue yun? In-issue yan doon sa ng mother account holder. Pero yung mga account holder yung mga gold volume certificate account holder ay hindi naman sila may-ari noon Ang signatory, ang kahulugan ng signatory ng gold volume certificate. Ito ba naman si Marcos? Kaya mo pang utakan yan, ituso yan. Ang kanyan, ang mga signatory dyan, ay pag nag-mature yun, mga gold volume certificate na yun, ang magiging bahagi mo ay yung interest. Meron accumulated interest. Yung tubo, tumubo pa. At ang una nga dyan ang una dyan nakinabang si Nene Pimentel Dahil tinanong ako nung kaibigan ko kung sino yung general na yon. Naglihim na pinagkatiwalaan ni Marcos. Wala naman nakakaalam niyan. Ako lang. Hindi pa kami magkakilala ni Jack noon. Pero alam ko yan.
Minsan lang kami nagkuhan doon, nagkita. Nasabi lang sa akin, yan ay presidential appointee yan, sabi nung kaibigan ko na reporter. Dahil nagpa-press conference yan noon, ang kaso niyang graft and corruption. Oh. Kaya mga kwan namin yan. Eh yan, pag nakuha mo na yung interest na yan, wala ka ng papel. At yung kwan na yan, yung mga principal ng gold volume certificate, mapupunta sa master account holder. Kaya ano pa ba sinasabi niyo mga account holder, kung sino-sino? Eh lahat naman ng mga signatory patay na eh. Oh. Huli nga namatay si Jack eh. Nauna pa nga si Pare Pedring eh. Eh kay Pare Pedring, yan na isa sa pinakamalaki. Lumalabas na siya si Jupiter. At wala namang kuwan ng mga anak ng Marcos dyan eh. Dahil si Marcos, kuwan lang yan eh, trustee. Pinagkatiwala. Pero inaangkin niya ng upit. Kaya nagkaroon siya. Pero tinuntong ko yan. Ngayon, matitira na ngayon si Enrile. Kasi yung una Imelda, 1995 pa namatay yan eh. Yung kwan yata, 2003 din yata namatay yung pangalawang Imelda eh. Yung clone eh. Etong Imelda na ito, pangatlo na ito na Imelda. Tignan mo yung iba yan eh. Iba na yung mukha niya eh. Oh. Kaya madali lang mahalata. Katulad nung kwan ngayon, yung tumatayong panggulo ngayon, pangulo. Oh. Si kwan yan, unstoppable. Yan ang tunay na anak na ni Marcos. Kaya nga sabi, pag-aralan ninyo maigi kung totoo yung sinabi ko, yung pag-ikot ng ganon, pabalik. Kasi kaya gumanon yan, yung half moon, gumanon, nasaraduhan ang katotohanan dyan. Hindi ko kayo kinukuha ng mga Muslim. Sinasabi ko na lang. Kaya, ang isa pang kwan dito, yung, nung pangalawang kwan na yan, yung pangatlo, yung Upharsin. Nung binigay ni Daniel yung kahulugan ng Upharsin, hindi na Upharsin ang sinabi niya eh. Perez. O bakit Perez? Isa yan sa mga hinahanap ng Grego na karunungan. Paano nila malalaman yan? Kaya, ang kahulugan, ang iyong kaharian ay hinati. At binigay sa taga-Media at Persia. Anong Persia? Eh katulad din yan palatandaan ko eh. Doon sa aklat ng Roma, 11-12 eh. Oh. Persida. Oh. Persida. Ano yung ida? Oh. Kumbaga sa pandalaga. Oh. Persida. Ngayon, Persia. O ano ang Persia? Di yan, kunang yun dito, yun ang unang religion na kinuha ng mga Muslim. Ay, isa pa yung kwan dito. Bakit kinuha ni Marcos, pinagtayo ni Marcos ng napakagandang palasyo, ang Brunei. Ito ang sekreto niyan. Gumastos siya talaga dyan. Kasi yung kakilala ko nagsabi, si Joey de la Cruz. Puro mga Latin ang nakatatak sa katawan niya eh. Makikita mo yung mga tao na yan nandoon sa Santa Teresita, sa Cagayan. Ultimo babae, may mga tato. Ewan ko ngayon kung kumukuha pa sila.
Pero may mga buhay pa, mga may tattoo, ang mga katawan nila, ultimo babae. Kaya nga kuminsan kinakatakutan ng mga, ang, kinakatakutan sila dahil ang sabi nila galing Muntinlupa Pero ngayon, hindi na dahil marami na nagtatato, ginagawa na nila dyaryo yung katawan nila Kaya, natatawan na lang ako Oh. Kasi, isinaalang-alang niya itong si Kiram. Ito kasi Brunei noon, yung kaharian ng Brunei, nasakop din niya ang karamihan dito sa Pilipinas Yung Mindoro, hanggang Maynila nga, diyan magpapatutuo dyan na ang pangalan ng Pilipinas, hindi Maharlika. Si Marcos lang ang may gawa niyan. Hindi Maharlika. Diyan mo makikita yung salitang maay. Ngayon, kaya niya pinagtayo ng napakagandang palasyo upang hindi na maghabol. Kaya dahil maghahabol si Marcos sa Sabah. Dahil nga diyan kay Kiram. Si Kiram, hindi kanyan. Hindi masyadong yan. Inampun lang yan. Kaya ampun ang tawag namin noon dyan Dahil yan, may alam siya na may mga kwan sa Sabah Mga kahoy, mga kwan. In-exploit din ng mga Marcos yan. At yan, nakatagpo sila ng isang napakagandang natural gas. Mababa ang hydrocarbon niya. Pati yung kwan niya. Pati yung langis na nakukuha dyan. Isa sa pinakamaganda na nandyan sa Sabah. Ngayon, kung hindi niya kukunin yan, maghahabol itong Borneo dito sa Pilipinas. Kaya yan ang naging kasundukan nila. Di alam na ninyo kung bakit niya pinagtayo ng napakalaking isang palasyo, napakagandang palasyo. At ang gumawa doon, mga Pilipino din. Ako. Ngayon, itutuloy pa natin ito Hindi pa tapos ito Dahil yung kay Enrile, nawala na yung si Marcos, si Imelda, si Ramos, si Aquino, wala na. Ang natira, yung Tanso. Yan ang traidor ngayon. Pero yan, wala yan. Malambot lang ang Tanso. Walang yan pa. Pero, hindi naman makunat yan na katulad ng kwan. Ang Ginto malambot, pero hindi makunat. Ay, ang Tanso. Hindi makunat yan. Pero hindi gaano malambot yan. Madidikdik yan ng bakal. Kaya dyan na nauwi. Kaya ang kanyan, mayroon pang isang sekreto dyan. Yung sinasabi ko, makikita ninyo dyan yung pagka-design ng tao. Kung saan na-design ng tao. Kaya yan, yung na yan, yung letter C na yan, at ginanon, nabuksan ng katotohanan. Malalaman na. Kaya iyan susunod kung paano malalaman ng katotohanan. Kaya isinuko na nga Dahil yan, itinago nila yung bandera na yan. Yung sinasabi kong bandera na nakuha ko. May nagbantay yan. Ang nakabantay din ay yung tuod. Sa loob ng simbahan ng Katoliko. Pero yun, yung tuod na yan, nakabaliktad na. Pero yung nung pinagmisyon uli ako sa kwan, dahil mag-uusap kami ni Maria Makiling, nakita ko, sunog na. Putol-putol lang mga ugat, nakabaliktad din, itim na. Kaya nga may kinalaman yung pagsahod ng buwan doon sa bituin.
Ngayon, sinong bituin? Yan. Malalaman mo din. Ang susunod, kung sino yung bituin. Hindi ba yung tala sa umaga? O, sinabi niya si Jesus. Yeah. May kaugnayan din dyan. Evening star, morning star. O. Pero kung lumabas yung araw, yung katotohanan, hindi na. Kaya nga, letter C, half moon, walang sapat na liwanag. O sige na.